Hi guys! Welcome back to my channel, Ben Trinchera, ang OFW ng Saudi. So today's video is magluluto tayo ng canton. So bumili ako ng siyempre canton. So ang ginamit kong canton dyan guys is pancit canton yung nasa Tetra Pak. Hindi yung canton na binibili natin na pang Pinoy, yung tawag dun sa amin is Mickey. So naghiwa na ako ng sibuyas at saka bawang. Tsaka bumili rin ako ng cauliflower saka carrots, hiniwa ko na din. At syempre toya. Hindi ako bumili ng Indomie dito, pancit canton. Hindi yan Pilipino na pancit canton guys. Pang ibang bansa ata yan. Hindi ko Thailand ata yung toya. At saka nagpainit na tayo ng mantika syempre. Kunti lang na mantika ilalagay natin. At igigisa na nga natin tong ating sibuyas at saka bawang. Una kong nilagay is sibuyas guys. Kasi mas matagal lutuin yung sibuyas kaysa sa bawang. Syempre halo-halo lang ng konti para mag-even yung luto niya. At ayan, medyo luto na nga tong ating sibuyas. Ilalagay na natin yung bawang. Budget meal pala tong niluluto ko guys, kasi pizza di peligro na ngayon at saka sa A4 pa yung sahod namin. 28 pa lang ngayon, so kailangan kong magtipid kasi alam nyo na matagal-tagal pa yung sahod namin. So A4 kami sumasahod, minsan A3, pero dati minsan 1 meron na kami, pero ngayon medyo may eksakto na yung sahod namin. Pero ang sahod namin talaga guys is 5 sa agency. Iba kasing kasama ko dito sa trabaho is direct sila sa company. So ako, na-hire ako through agency. So ayun, iba yung sahod namin sa mga direct sa company. At ayan, ilagay na natin yung ating chicken breast. Tira pa yan nung nakaraan sa mga kaibigan ko dati na nag-exit na. Ayan, nilagay ko na para magkalasa tong ating pancit canton. At halu-haluin lang natin guys, syempre para mag-even yung luto ng ating chicken breast. Lagyan natin ng asin, syempre para magkalasa tong ating niluluto. At maya-maya lalagyan na natin yan ng tubig pero kunti lang. At ipagpatuloy lang ang paghalo para mag-even yung luto hanggang sa magkaroon na siya, magmantika na yung chicken breast. So after that, lagyan na natin ng tubig pero kunti lang. Para lang medyo maluto tong ating chicken breast. Kasi yung chicken breast guys, mabilis lang naman maluto yan. Pag nalagyan na yan ng tubig tas nainitan, mabilis siya lumambot. Hindi siya kagaya nung manok talaga na may kasamang buto. Kasi pag may kasamang buto, may halong dugo kasi yun. Kaya kailangan siya lutuin ng mabuti. At ayan, medyo luto na nga itong ating chicken breast. At halu-haluin lang natin guys. Medyo nasunog siya ng konti kasi napabayaan ko. Halu-haluin lang natin. Tas maya-maya isusunod na natin yung mga gulay-gulay dyan. Igigisa lang din natin siya. At ayan, ilalagay na natin tong ating mga gulay, yung carrots at saka yung cauliflower. Halu-haluin lang din natin yan guys. At maya-maya isusunod na rin natin yung cabbage. Yan lang yung mga ingredients ko guys. Kasi turo lang yan din ng katrabaho kong Pilipino kasi nagluluto siya. Sabi niya, itry ko daw. Ayan, nabulol na naman ako. Itry ko daw magluto ng pancit canton, yung nasa Tetra Pak, tas haluan ko ng mga gulay-gulay. So trinay ko siya. At saktong naka-promo nga yung cabbage sa amin. Sobrang dami nga ng cabbage ko. Pero akala ko marami siya. Pero nung naluto na siya, hindi na siya ganun kadami yung cabbage. Inuunti-unti ko lang yung paglalagay ng cabbage guys. Kasi mapupuno yung lagayan ko ng kawali. After maluto na ng konti, nilalagyan ko siya ulit ng cabbage.
Ang cabbage okay lang naman kahit hindi siya ganun kaluto kasi 'di ba nilalagay yan sa burger at saka sa salad. So okay lang kahit hindi siya ganun kaluto. 'Di ba ang cabbage ginagamit siya sa paggagawa ng coleslaw at saka sa mga burger. At ayan, ipagpatuloy lang natin yung paghahalo-halo natin dito sa atin gulay para mag-even yung luto niya. At maya-maya ilalagay na natin yung pansit canton, yung toya na pansit canton. Nakalimutan ko pala pakuluan yan guys, kaya pinakuluan ko muna yung pansit canton na toya. At ayan, pinakuluan ko na nga tong pansit canton kasi maya maya ilalagay na natin siya dun sa gulay. Nakalimutan ko yan kaya binalikan ko pa para lutuin yung pansit canton. At ayan, medyo luto na nga tong ating cabbage. Nilagyan ko rin yan guys ng toyo, pang pakulay lang kasi maputla nga siya. So nilagyan ko siya ng toyo pero hindi ganun kadami, kunti lang. At ayan, halu-haluin lang natin guys itong ating gulay. Dati nagluluto kami nito sa probinsya pero ang daming sabaw. Yung Mickey na canton, lalagyan mo siya ng karne, tapos toyo, carrots, tapos repolyo. Tapos ang daming sabaw niya, para siyang noodles. Alam mo yung noodles na may toyo. Dati niluluto namin yan lagi. Bumibili si nanay ng Mickey na canton, tapos lalagyan mo siya ng repolyo. Yan yung laging nakakain ko na may karne. Natitikman ko lagi pag nagkakapera-pera kami ng konti dati. Sarap na sarap ako. Pero nananawa ako agad kasi ako kasi madaling manawa sa karne. Mas gusto ko talaga yung isda. Kahit nung nasa probinsya ako. Kaya pag nandito ako sa abroad, hinahanap ko talaga yung isda. Kasi laki nga akong isda, bagoong, ganyan, mga tuyo. Sa mga karne bihira lang talaga ako makakain kasi hindi nga namin afford bumili ng karne. Pag fiesta lang ako nakakatikim ng karne. O di kaya manok namin na native, hinuhuli lang. Hinuhuli lang sa bakuran, di ba? Pag sa mga probinsya. At ayan, nilagyan ko na nga ng toyo yan guys para magkakulay itong ating pansit canton. Pero hindi ko siya nilagyan ng tubig na marami kasi baka masobrahan sa tubig. Pangit kasi yung canton na marami ang tubig. So, konti lang talaga ang nilagay ko. Pero, nung naluto na siya guys, parang tuyo yung canton ko. Pero okay lang. Ganun talaga. Sa susunod, lagyan na natin ng konting tubig. Kasi parang tuyong-tuyo. Kasi inabsorb nga nung canton yung tubig. At ayan, ilagay na natin tong pansit canton. Halu-haluin lang din natin yan guys. Akala ko nga dati, nung nilagay ko siya, akala ko mas marami yung gulay. Pero nung nahalu-halo ko na siya, parang mas marami yung canton. Dadagdagan ko pa sana ng isa pang tetra pack ng pansit canton na toya. Buti hindi ko dinagdagan, marami na pala yun. At ayan, halu-haluin lang natin. At syempre, isasama natin yung mga ingredients sa loob ng pansit canton. Kasi magdadagdag sarap yun. Charos. Magdadagdag sarap. At ayan, nilalagay ko na nga yung mga ingredients. Yung pampalasa dyan sa pansit canton. So, imbis na dagdagang nabulol na naman ako guys. So, hindi ko na-edit yan. Imbis na lalagyan ko siya ng toyo. So, may toyo na kasi dyan sa toya na pansit canton. So, ilalagay din natin siya. So, parang pansit canton siya ng maraming gulay. Alam ko, natikman ko na to dati sa kasama kong katrabaho dati sa hindi dito sa company na to, sa unang company ko dito, Indonesian. Ganyan yung luto nila. Yung pansit canton, nilalagyan nila ng mga gulay. Kasi pinatikim ako dati nila ng ganyang luto. Pero hindi ko alam na ganyan pala yung pagkaluto. May tawag yan sa kanila sa Indonesia, la mi goreng, basta goreng noodles, parang ganon. Ang pagkain ng Indonesian parang sa Pinoy din. Related siya. Yun talaga yung kahawig na pagkain
natin sa Pilipinas maliban sa Spanish. Kasi yung mga niluluto ng katrabaho ko dati, ng mga Indonesian, halos kaparehas ng atin. At ayan, malapit na nga maluto tong ating pansit canton na toya yung ginamit ko. Mas masarap siguro pag Indomie. Sa susunod try ko naman yung Indomie. Pero masarap din guys yung toya. Iwan ko meron yan sa Pinas. Pero ang Indomie meron. Pero mahal ata dyan sa Pinas yung Indomie. Pero masarap siya. Para din siyang Indomie yung lasa. Mura lang siya. Parang mas cheaper kasi ito kaysa sa Indomie yung toya. At ayan, inuubos ko na nga yung mga ingredients, yung pampalasa dyan sa niluluto kong pansit canton. Yung nasa loob yan ng toya na pansit canton. Hindi ko lang alam kung pwede siya sa pansit canton ng Pinas. Kasi yung lasa ng pansit canton sa Pinas, parang ano siya, iba kasi ang lasa dito. Hindi ko alam kung kaparehas dyan sa Pinas. Parang iba ang lasa dito ng pansit canton na galing sa Pinas. Parang may kulang na ingredients. So ayan, ubos na nga na pagkalagay ng mga ingredients dyan sa Tetra Pak. So lasang canton talaga siya guys, na may kunting tamis. Meron kasi yan sa mga noodles dito, meron siyang nakalagay na oyster sauce, tapos may parang iba pang mga sauce na nakalagay. Parang ang sarap. Para sa akin mas masarap dito yung canton kaysa sa Pinas. Parang di ako nasasarapan sa pansit canton sa atin. Parang mas malasa ang pansit canton dito sa ibang bansa. Sa akin lang ewan ko lang kung magustuhan nyo, pero sa akin mas masarap, mas malasa yung pansit canton dito. Kagaya ng Indomie at saka toya, masasarapan ako. At ayan, luto na nga tong ating budget meal na pansit canton. So yun lang guys, don't forget to follow my page, Ben Trinchera, and my YouTube channel. Thank you so much.